Dinurog ng Philadelphia 76ers ang Los Angeles Clippers sa isang dominanteng panalo na mula umpisa hanggang dulo ay kontrolado ng koponan. Pinangunahan ito ng kanilang mga star na sina Joel Embiid na may 24 na points at Tyrese Maxey na umarangkada ng 29 na points, sapat para hindi na makabangon pa ang Clippers sa laban. Pero hindi rin pwedeng baliwalain ang naging sorpresa ng gabi, ang power forward na si Dominic Barlow. Tahimik pero mabagsik ang ipinakita niya matapos magtala ng 26 na puntos, 16 na rebounds, 2 steals at isang block, isang double-double performance na bihirang makita mula sa isang role player. Sa tuwing kailangan ng energy, depensa at hustle, nandoon si Barlow para punan ang puwang at tuluyang durugin ang Clippers sa ilalim. Kung ganito ang lalim ng roster ng Philadelphia, mukhang delikado talaga silang kalaban pagdating ng mas mabibigat na laban. Ano sa tingin niyo mga idol? Breakout game na ba ito ni Dominic Barlow o simula pa lang ng mas malaking papel niya sa 76ers? Samantala, kawawa naman si D'Angelo Russell dahil sa mga nagdaang laro ay hindi na siya pinapalaro ng Dallas Mavericks. Isa itong malinaw na desisyon ng coaching staff matapos mag-struggle si D'Lo sa kanyang mga naging pagkakataon sa loob ng court, lalo na sa consistency ng kanyang laro sa opensa at sa depensa. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi siya nakakalaro ay ang hindi pag-akma ng kanyang playing style sa sistema ng Mavericks. Mas pinipili ngayon ng coaching staff ang mas disiplinadong depensa, mabilis na ball movement at mga role player na mas swak sa rotation. Dahil dito, napunta si Russell sa bench bilang coach's decision at tuluyang nawala sa regular rotation. Dahil sa sitwasyong ito, lumalakas ang posibilidad na matrade si D'Angelo Russell bago ang trade deadline. Para sa Dallas, maaaring gamitin ang kanyang kontrata para makakuha ng mas akmang pyesa na makakatulong sa koponan lalo na sa kanilang hangarin sa playoffs. Sayang si D'Angelo Russell, isa siyang natural scorer, may deadly 3-point shooting, mahusay sa pick and roll at kayang mag-create ng sariling opensa. Dating all-star si D'Lo at napatunayan na ang talento niya sa liga. Minsan talaga, hindi nagtatagpo ang sistema at sitwasyon. Kung sakaling matrade, may tsansa pa siyang makahanap ng team na mas babagay sa kanya at muling maipakita ang tunay niyang halaga sa NBA. Samantala, matapos naman palampasin ng Los Angeles Lakers sina DeAndre Hunter at Keon Ellis, lalong sumikip ang paghahanap ng koponan para sa tamang wing. Unti-unti nang nauubos ang mga opsyon sa merkado, paliit ng paliit ang oras, ngunit nananatili pa rin ang pinakamalaking problema ng Lakers. Kulang sila sa matinong two-way wing na kayang tumagal sa playoff minutes. Gayunpaman, may natitira pang plan B. Dalawang pangalan ang lumulutang, Jonathan Kuminga at Saddiq Bey. Pareho silang may sapat na laki sa wing position, may kakayahang dumepensa sa iba't ibang posisyon at higit sa lahat, hindi liability kapag katabi sina LeBron James at Luka Doncic sa loob ng court. Si Jonathan Kuminga ay nagbibigay ng athleticism na matagal nang hinahanap ng Lakers. Kaya niyang bantayan ang elite wings ng West, tumakbo sa fast break at magbigay ng enerhiya sa depensa. Isang bagay na kritikal sa playoff kung saan target palagi ang mahihinang depensa. Sa tamang sistema, hindi niya kailangang maging scorer gabi-gabi. Sapat na ang pagiging disruptive defender at secondary attacker. Samantala, si Saddiq Bey naman ay nag-aalok ng mas steady na spacing at physicality. Isa siyang wing na kayang bumangga, tumira mula sa labas, at hindi natitinag sa pressure ng malalaking laro. Para sa Lakers, malaking tulong siya para hindi magsiksikan ang depensa sa kay LeBron at Luka, habang may kakayahan ding ipagtanggol ang malalakas na forward sa West. Sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang kukunin ng Lakers, kundi kung handa ba silang magbayad ng tamang presyo. Dahil sa puntong ito ng season, malinaw na ang katotohanan, hindi mawawala ang pangangailangan sa wing, at kung gusto talaga ng Lakers na maging seryosong contender, kailangan nilang kumilos kahit masakit sa assets. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Kailangan na ba ng Lakers na mag-all-in sa trade? Deflected. Kuminga the breakaway. Oh. For the clock. And good job. Yeah, you didn't need to take it. He'll get it. He had a fresh 14, and he said, "Don't worry."